Hey everyone, this is Gian and welcome to another episode of Hello everybody, ito po ang ating episode 4 at ang ating guest po ngayon, siya po ang gumawa ng pambansang damit ng lahat ng rider dito sa Pilipinas and his success is an inspiration actually. Gian, welcome to Kobe Talks. Thank you, Zach, and thank you, Kobe. Maraming salamat and I think I would say na 3 or 4 times na ata kita na interview on and off through the years from when you started, isa sa pandemic, dumalo ako sa Marikina hanggat nandun na tayo sa bago mong shop. So a lot of people who of course watch that na nasabi na natin how you started and how paano rin tayo nagkakilala. That was 2016 pa, 17? 16. 2016. So kasi simula pa lang ni Makina noon. After nung una mong motobuilds yun. Oo, tapos nagkausap tayo. Yung second kasi Kasama. So nagkausap tayo, nagkita tayo sa Starbucks Magallanes. Yes. And then from there, Yun na. tuloy-tuloy ka na. You were getting offers left and right at lumaki ka na. And of course in those previous interviews, napag-usapan natin that you are also a registered and nurse, legit talaga. So, etong araw na to sa Kobe Talks, I wanna go mas beyond pa doon. Yun, lalalim mo ba? Talaga, doon tayo so, sa... pwede gawing series yun. Kasi gusto ko lang makita yung correlation nung ikaw ay bata. Ano ba yung hilig mo noon? At kung maitawid mo kung anong trip mo ngayon, may connection ba? Like, do you see before na talaga meron kang two-wheel hilig? Actually, Or... yes. Kasi simula grade 3 pa lang nagmumotor na ako, Sir Zach. So, grade 3, my dad started na mag-motocross yung family. Yeah, actually, I remember that story. Yes, What I mean is, yung pagka-entrepreneur mo okay. na galing nurse, pero gets ko gano'n ka-solid yung motorcycle heritage mo, pamilya mo. Hanggang ngayon, motor eh. Yes, pero yung pagka-negosyo, yung sense, yung design, saka nurse, from nung bata ka, paano yun nagkatahi-tahi? So, first off, yung sa entrepreneurship, nag-start yun ng grade 2. So, ito hindi ko alam. Ito bago to. Grade 2, doon ako nagsimula magtinda-tinda. So, I started with, yung mommy ko gumagawa siya ng chocolates during Christmas season. Okay. So, yung mga reject, yung teddy bear na walang paa, na naka-lollipop. Yan yung binibenta mo? Dinala ko muna sa mga sa school. Okay. So, I live in may gawayan Bulacan, tapos sa atin ay ako nag-aaral. Ang baon ko nun is 20 pesos. Okay. So, ang mabibili ng 20 pesos is chicken lollipop. Okay. So, ngayon, yung parang yun yung naging motivation ko. Kasi syempre, gusto ko ng hotdog, gusto ko ng ganyan. So, yung mga reject, una dinala ko siya sa... Teka, alam ng mami Alam ng mami ko. Kasi, baka mami mo, asa na yung Hindi yun, chocolate? baon ko dapat yun. Baon ko yun. Okay, So, yung rejects na yun, pinamigay ko sa mga kaklase ko. As free taste. Okay. The next following days, yung mga buo na. Tapos, tinitinda ko na. Actually, doon pa lang sa intention mo magpa-free taste, meron ka ng Yun nga. foresight. Oo. Pero that time, syempre, hindi ko alam na ano yun. Kumbaga, kaibigan ko, sige, chocolate, ganyan. So, hindi naman talaga totally. No, ngayon, naisip ko na, free taste yung pinagawa ko doon. Parang marketing yun. Oo, parang marketing yun. So, yun, moving forward, yun yung mga nangyari. Kaya, yun, yung lunchbox ko na dapat ang laman is yung baon ko talagang rice and ulam. Chocolate. Puro tsokolate na. So, Pag uwi mo, laman ng lunchbox mo, cash na eh, no? Galing ah. So, how did your mom feel about it? Nung nalaman ba niya? Or alam niya kasi, every night I helped her na gumawa ng chocolates na yun. So, kasama na yung chibuk ko, tsaka yung pambenta ko na ano. So, ayun. Magkano naman benta mo per piece? Kalimutan ko na eh, pero Okay. ano na yun, kumbaga, ang maganda kasi noon, wala puhunan. Oo nga eh. Kasi sa nanay ko naman eh. Tapos i-discard na ng mami mo kasi out na di yun bubo eh. eh. Okay. So, yun, wala puhunan. Kumbaga, yung nabibenta ko, sa akin na mismo. Tapos, Okay. moving forward, So grade 2 to, Grade hanggang 2. how long did this thing happen? buong grade 2 yun. Hindi, yung season na gumagawa kami ng chocolates. Tapos, nag-grade 3, nag-grade 4, ganyan. Ang mga tinitinda ko na sa school no, kasi since Bulacan ako, probinsya, ang tinitinda ko, Tex,
trompo, gagamba. So, yun, since dinala ko siya sa school na very unaware sila na ginagawa yun, parang sila, uy, ano yan, ganyan. So, Jolin, mga gano'n. Oh, okay. So, yun, yun yung mga nanegosyo ko sa school, nung grade school days. Okay, okay. Yun, tapos, This is amazing. I mean, at that age, hindi ko naisip na maging ganon ka... No wonder, shark na shark talaga. Sige, sige, go ahead. Tapos yun, well yung mom ko, una ko nagka-cellphone yata noon, I think grade 4 or grade 5, at Nokia 5110. Wow. Okay, so isa sa mga nauna din dahil di ko alam bakit din ako nabigyan ng nanay ko ng cellphone that time. Pero, yun, one time lang naman kami binilhan. Okay. So, moving forward, nagpalit ng cellphone na binabuy and sell ko siya. So, pero yung unang puhunan, mami. kay mami. Okay, So, galing. ipon ng konti, galing baon. Tapos, mahilig ako, lalo na nung time na nagkaroon na ng mga second-hand cellphone sa Green Hills. Titingin ka dyan, ganyan. Tapos, oy, magkano to? Tawad. Tawad, binigay sa tawad mo. Okay, pwede ako kumita nito, mga 2.5 sa susunod kong benta. So, gamitin ko for a while. Tapos, ibebenta ko siya. So, okay. may patong ulit yung pagbenta. So, ganon. Hanggang sa nilista ko nung high school yung mga cellphones na dumaan sa akin. Parang nakailang rows ako sa yellow pad na papalit-palit. So, tapos yun, isa pero nung high school ako, ako lang yung estudyante ng high school na naka-PDA phone. Yung mga XDA exec. So, puro mga executive na yung may ganon. Ako, yun yung trip ko nun. So, Okay. Isa ka sa mga nauna. I think that phone cost parang mga 39,000 that time. Na Mahal yun. namumove ko siya up hanggang sa makuha ko yun. Yung, Kasi tabi kita. yes. So, Saka ang galing kasi this is now training you to move items. Kasi at least with cellphones, yung value nun mabilis bumaba. yes, bumababa Kailangan mo Kailangan mo i-dispatch siyang agad. mag-dispatch bago siya bumaba. So, ayun. Then, after that, during high school days, doon na nagsimula, designing, pumasok din. Okay. Kasi yung mga basketball jerseys namin, ako from first year, sa class namin, ako yung nagde-design. So, okay. ako yung nagde-design. At the same time, ako yung humahanap ng gagawa. Okay. Para sa mga kaklase ko noon, pinagkakitaan ko kayo. So, wow! This is new for me also. Yung pagka-entrepreneur. Yung kapatid mo, anong gimmick niya rin nun? I mean, tandem pa kayo? Malayo yung gap namin eh. 5 years gap yung kami ng mga brothers ko. So, Okay. hindi kami that time masyadong close because they have their own set of friends. Ako may own set of friends. Hindi ba nila nasisilip ng, okay itong ginagawa ni Gia? Yung Bago kuya ko- telepono yung kuya ko kasi noon, kumbaga may sarili na siyang mundo. Kumbaga college siya noon. Yung kapatid ko namang bata, grade school, so parang wala siyang pakailan sa mga telepono. Yung kuya ko naman, kaya na din niya noon that time. So, parang deadma lang. Deadma lang. Okay. So, ayun, doon feeling ko, tas yun, ever since kahit nung nag-nursing ako, while studying, sumasideline ako noon kasi nahilig naman ako sa kotse. Pero dun sa designing, mabalik ko lang dun really quick. So, when did you see na, were you doodling ba nung bata ka pa? Simula bata din ako, nagdo-drawing na kasi. Mahilig ka na kasi. Yes, so, Tapos so paano mo na inentrada yung Sa ako design. gagawa ng jersey ng klase. Hindi ko alam nga, hindi yan yung inaalala ko kung paano ko naipasok na ako yung gagawa ng jersey. Kasi yung nasa Bulacan, yung mga liga-liga, kami din yung naghahanap ng paggawa. So parang nung time na yun, walang marunong kumilos doon sa klase namin. So dinesign ko. Tapos kunyari, 700 pesos yung Cost. yung cost, pinapasok ko ng 1,000. So, or 900, yun. Oh. So, doon pa lang, parang, uy, negosyo na yung ginagawa ko. Tapos, May yun, markup na. May markup na. So, parang doon na natuto na humasel ng So, medyo extreme, nursing na. Yes. So, tatry ko hulaan na. Oo. I mean, just sa how I'm trying to understand you. So, na-imagine ko lang, nag-intindihan mo ang negosyo at such a young age. You were dealing chocolates. And then after that, natuto ka to design, to create, and then you were Yes. selling that. Naisip mo ba na kaya ka nag-nursing, you wanted to try something
more as a safety or the fallback? Kasi marunong ka na magnegosyo eh. Ganun ba yung nursing was not my choice. Ayoko siya. So, mag-migrate kasi kami dapat. Okay. Buti na lang hindi. Magpupunta kami ibang bansa. Kung anong susutin na natin ngayon? Actually, yung for the nursing, hindi ko siya pinasahan ng application. So, for yung school ko na to, mom ko yung nagpasa ng application. Katulad ng isang school, nandun ako sa school na yun. Hawak ko na yung application, nakita ko may pila. Sabi sa ibig ko, tara, win tayo. Hindi ko na ipapasok kasi wala akong gana eh. So, what was the original course na ipapasa? anything na within business, yun yung gusto ko talaga. Dapat, okay. So, yun, kaya lang yun. May plan kami mag-migrate. So, Anong bansa? Either US or Canada. Okay. So, my brother was in the US na, tas yung mom ko nag-second course din ng nursing. Yung kuya ko pinauwi dito para mag-second. So it was your mom's, Yes, kumbaga sabi niya, para meron, di ba? Yes, para may backup tayo pag na-approve tayo or ano. Pero how was that like kung hindi mo trip tapos dinaanan mo? Second year college, I was about to transfer back doon sa school na gusto ko. Okay. So sabi ko, balik na ako, hindi na. Konti na lang eh. Yun nga, nung in-inquire ko, dahil nursing yung course ko, ilan lang yung makikredit. So kumbaga balik first year ako. Sabi ko, ang haba ulit ng aaralin ko. Tapos yun, third year na, nursing, duty na yun. So, hospital na kami, sabak na. So, yun, nagustuhan ko yun sa hospital. Ako kasi school bukol ako. Pero, pagtrabahuin mo ako ng kung anong ginagawa ng nurse, kahit gagawin ko lahat ng maayos yun. So, doon na. Tsaka I guess, ibang environment, tapos yung mga tao na. Tapos natutunan ko ng mahalin na kumbaga nag-excel na rin kahit pa paano. So, Alam ko ang sunod mong ginawa, nag-design ka ng bagong nursing uniform. Mas maikli naman. So, from hating it to eventually loving it, third year na. Third year. So, second year, bad trip talaga. Oo, talagang ganyan lang ako sa likod ng class. I can imagine. So, Especially kung creative mind ka eh. Diba? So, ano nangyari? Ba't hindi natuloy yung pagmamigrate? well, number one, yung business is pumick up din dito and yung dad ko gusto talaga dito kasi yun, parang nandito yung business, nandito everything. What business is this? Sako. Okay. Sako naman ng feeds. So, Okay, feeds, okay. asukal, semento, yun. So, yun yung business. Actually, dito lang yun sa may Marilao, sa Patubig, sa kabilang side lang. So, nag-pick up yon. Ongoing naman yun, tuloy-tuloy. Sa anong pakiramdam mo? Kamot ulo ka. Yun Tapos nga. na ako mag-nursing eh. Di ba? Yun nga, so, yun yung although sabi ko, okay din kasi while nursing, nakakasulpot ng konting sideline dahil may linya, naging car guy ako noon. So, mga car accessories, tinitinda ko siya. So, yun din yung pinagsiset up ko sa kotse ko. So, doon umikot din yung parang business nung college. After nung graduation, after board exam, sabi ko, pahinga muna ako. Kasi ayoko tong kurso. Tapos Okay. kumbaga, tinapos ko. Tas, Anong year na to? Anong gusto mo na 2012. Okay, pag gusto mo na magpahinga 2012. Right after board exam, since hindi ko nga siya fully gusto, all books, sabi na kayo dyan. Tapos na ako mag-board exam, hintayin ko na lang yung results, tapos kung ano mang mangyari, either mag-retake ako sa susunod, or pag pumasa, tapos na, game na, lisensyado na, game na. Yun, awa ng Diyos, pumasa naman. So, kumbaga, licensed nurse simula 2012, tapos yun lang, hindi ko na siya na-practice kasi. So, Kasi you're taking off in other aspects, you're getting into, dito na yung papasok na di ba? Not yet. Hindi pa, okay. After nun, parang sabi ng mami ko, Nak, di ka pa mag-a-apply. So, yun, nag-apply Si mami ako. talaga eh. Naghanap ako ng mahaba na rin naman kasi yung naging bakasyon ko. Parang sabi ko, oo nga, parang masyado ng tenga yung buhay ko dito. So, I applied for a BPO company. So, Okay. yung unang application ko, may contract agad. So, natakot ako. Sabi ko, uy, magsisimula na ako. Totoong trabaho na. Tapos sabi ko, parang nag-pass ako. Ako pa yung nag-pass. So, parang reset ulit ako. Sige, tignan ko kung kaya ko na ba talaga magtrabaho. So, second application, natanggap, 2012. And then, 6 months in,
before ako nung na-regular ako, yung naipon kong sweldo ko noon, una kong pinambili ng machine na ginagamit. So dun, So 6 months nangangarap ka na ng iba talaga. Hindi pa, for hobby lang yun. So Okay. ang ano ko lang kasi sabi ko, ba't kaya yung mga kumukopya ng sticker, hindi pa nila kopyahin na maayos? So yung alam mo pang pegi. Oo nga. so Pero this is during the time you got accepted into your first nursing job, tama ba? no, BPO. BPO, okay, BPO, company na okay. job. Yun. But So, paano na-achieve yung BPO in the sense na your background is medical? Actually, yun, totally non-related kasi yung BPO na account na nahawakan ko is about law. Okay. So, content editor, not about call. So, content editor ako doon. So, they just have an exam, ganyan. So, kapag pumasa ka doon, Kumbaga, tanggap pa rin. Oo, Regardless kung anong kinuha mo. Yes, Yung oo. on-the-spot talent ang yes, titignan nila. so, kumbaga doon, Okay. sinasabi nga nila yung mga nurses ang bagsakan, BPO. So, kasi, kumbaga doon, they disregard kung ano naging course mo as long as you pass yung mga kailangan nilang exams. Okay ka sa And you know what I would say na ikaw nadaanan mo na hindi biro pag-aralan ng nursing. Yes. Pero yung kinikita ng nurse sa Pilipinas, if you compare ang value ng nurse sa ibang bansa, sobrang Layo, times so. 10. Ang layo talaga. Yes. So, I mean, nakakalungkot. Kasi our nurses are doing it to get out of the country. Yes, so, Sorry, hindsight ko lang naisip. Kaya, I mean, I can't blame you. Bukod naman sa ligaw naman talaga yung gusto mo, iba talaga yes, yung passion mo. To start with, Ayaw mo naman malayo talaga. Sige. Pero, kumbaga, yun din, yung mga friends ko, most of them are wala na dito sa country. So, Okay. they just took the experience here para makalipad. So, yun lang ang nakakalungkot kasi, kunyari, yung mga matatalino sa amin, yung mga magagaling, sila yung unang aalis. Paano dito? Sino Kaya nga, maiiwan? sino yung magagaling na pwede sa Sino yung atin? maiiwan dito sa atin? So, well. yun lang yung parang contradicting na lahat ng magagaling gusto umalis. So, yung sticker, sabi mo, ang pangit ng ginagaya ninyo ng sticker, di ba? Okay, so from there, what Sticker happened? ng makina yun eh. So from there, paano naman So yun, so nakita ko lang, nag-inquire ako sa machine, tapos gusto ko lang pa-sticker kasi sa car guys, yung mga stickers yung ninitip. Ito yung decal machine, no? Yes, yung parang platter. Okay, Yes, yung mahaba. Yes, Okay. So nag-inquire ako, tapos na-sales to. Sir, baka gusto mong bilhin tong yung heat press para makagawa ka na rin ng t-shirt. Sabi ko, magkano ba yan? Pasok pa yung naipon ko. Kasama mo na ako yan, ganyan. Tapos nung ginagawa... Saan to? Where did you source out the machines? Naghanap lang ako online. Okay. Tapos may mga seminars. Ito, naging friend ko na rin. Si Uniprint is one of my suppliers. Okay. So, yun. May free seminar siya. Sabi ko, kaya ko to eh. Kasi ako kasi, yun nga, school vocal ako. Yung memories mo nung high school na gumagawa ka ng jersey, bumabalik eh. So, yung school vocal ko kasi, hindi ako sanay na tinuturuan ako ng one-on-one. Or bibigyan ako ng instruction, ganyan. Sanay ako, kakalikutin ko to mag-isa. Okay. Hanggang, palpak, ulit ako, ganyan. So, nalalaman Hands-on learning. Hands-on learning. Kaya nung nursing, nung third year, nagustuhan ko na siya. Kasi hands-on na. Hindi na paulit-ulit lang yung fake na, hey, are you okay? Ganyan. So, yun, totoong patient talaga na. Kami kasi dati, manikit, tas, hey, are you okay? So, ayun. So, eto, totoong buhay na siya. Hey, are you okay? So, yun, parang doon ko na in-experience. Tapos, nung ginagawa ko na siya, lalo na yung cut-out, sabi ko, ang trabaho nito. Nagtatrabaho din ako, so pagod na, ganyan. Tapos, magkano lang binibenta yung isang sticker na gano'n. Tapos, I started out, since nasa BPO company, that time din kasi na-apply din ako for a promotion, maging supervisor. So, natanggap din ako. So, I'm handling a team now. So, ayun, first team building namin, ang naging regalo ko doon sa, well, hindi regalo kasi binayaran nila sa discounted price. Ginawa ko ng t-shirt kami. Okay. So ngayon, yung mga Natuwa sila. Yung mga co-work, saan galing yan? Bakit may ganyan? Hanggang eventually, yung pedestal ko sa work, so shout out to sa mga boss ko dati, yung laman ng pedestal ko, puro sample size na. Kasi darating na, si IT daw, magpapagawa ng jacket. Ito po yung sample size. Yeah.
So doon, umikot na, nagkakaroon na ako ng clients for printing ng damit, ng ano. Tapos, This is what year na? Oh, 15? 2013. 13. 2013. So, you had extensive experience na even way before tayo nagkakilala ng 2016. Yes, That's yes, oh. Sa t-shirt pa lang, well actually, pag isama mo yung jersey, matagal na talaga. Pero Yes. nag-stop kayo. Pero yung tuloy-tuloy, na may ano ka na, 3 years rin, ano? Well, I didn't stop na anong alin. Yung nagkaroon ka ng machine, dire-diretso 2013. Dire-diretso, oh. 2013 moving forward. Kaya sabi ko, wow, next year magka-10 years na pala yung Imprint Customs. So, Bonggang celebration yan. Bonggang Kasama natin yung celebration. Marcos Highway. Oh, yun. So, of course, the recent years that happened after the 2016, we've all seen the amazing growth. And parang, yun nga, from the 16, you had a good run, 3 years na Yes. pandemic, lahat namatay tinamaan. Yes, tama. And we were talking about this off cam, and I never asked this to you on cam yet. Is what did you do to try to, level it off and survive nung pandemic? Yun, during the pandemic, I had fabrics na dapat gagawin ko siyang jacket, which is yung neoprene na fabric. Tapos, yun, di ba, ang daming mga rules no. Kailangan water repellent, kailangan yung buga mo hindi lumalabas sa kabila. Yung jacket material, water repellent, tas yung hangin hindi tumatagos palabas. Sabi ko, may mga staff ako na stay in sa akin. So, yung mga stay out, of course, hindi sila nakakapasok. And yung mga stay in, kailangan ko silang mapasweldo ng Productive, oo. ng productive sila kasi mauubos naman ako kung panay sweldo lang. Correct. So, kinausap ko sila ngayon. Sabi ko, game kayo? Mag-work tayo, ganyan. So, pinababa ko baba nyo lahat ng neoprene natin. So, Mask. different colors, gawa tayo ng mask. So, una tininda ko sa village. Tapos hanggang siyempre sa Facebook is all over. So, mga kaibigan ko, uy, palalamog kami, pag-grab kami ng ganyan, padala namin dito. So, hanggang sa, game, lahat ka ako ng telang niyo, baba niya na, gawin na nating mask. So, Galing. Doon kami nag-survive that time. So, for me, lang talaga adjust to what is Pivot. happening. Oo, Yes, pivot talaga. Kung never look down na, shit, wala na tayo, di ba? Lagi yung tatandaan, pag kayo ay nagda-down, sayang oras. Tama. Diba? oo. Sayang nagmumukmuk. Sayang oras mo nagmumukmuk. Galing. So, nagmask ka. Another aspect of your business I've been meaning to ask is, you have a brick and mortar store. During nung early times na 2016 to 2019, online bang mas malakas sa'yo or walk-in? Actually, yung brand or yung pangalan kasi na Imprint Customs was not originally targeted to be a brand. Since yun, Imprint as customs, for customized Kaya lang, when I started doing collaborations with you, with vloggers, ganyan, syempre, yung nasusuot nila, Imprint Customs. So, ngayon, may mga naghahanap na. Usually naman kasi, panggawa pang sa akin lang, pambigay ko sa mga vloggers. Sumikat din. So, nakilala. So, sabi, may naghahanap Hindi gumawa ako ng pambenta. So, binenta ko na din siya. Hanggat nag-grow na yung... Hanggang sa nag-grow na yung brand na nakilala na siya. So, yun. Doon na din, nag-adjust na rin ako. Many of my friends are saying, iba yung brand sa yung brand name sa printing business mo. Sabi ko, mahirap Kasi, Andyan na tsaka maaaring mag-fail pa yung pagpapakilala ko ng panibago. Ito, binibili na nila So, ayun. Yun, moving forward, online talaga yung naging kumbaga, selling point ko. Ikaw ba final say? I'm sure you're the final say with the design. Pero meron ka na ba staff na collaborative na meron nang nagpe-presenta sa iyo ng design na okay to Or Yes, kailangan talaga ikaw ang brainchild ng lahat? Yes, yung mga first lines, ako lang, I'm part of the artist department kasi. So, tatlo lang kami noon. Tapos, dalawang artist, tas ako. Tapos, ayun, I started kasi na ako lang talaga mag-isa. Nagsimula sa kwarto, bumaba sa garahe. Noong 2017, nung malaki na yung machine, nasa garahe na ako doon kasi hindi ko na kayang iakyat sa kwarto yun. So, ayun, doon ako nagkaroon ng staff na gagawa. Pero even then, ako yung nag-heat press, ako yung nagka-cutting, tas wala pa ako pinapatahi ko lang sa iba, which is doon ako naiipit that time. Kaya, nung nalaman ko,
Ganun Pwede pala, naman pag- in-house. Pag in-house ko, mas mabilis yung proseso ng ano. Oo, And- tama. yeah, anyway, doon na nagsimula na lahat i-in-house ko na. Doon na dumagdag. So when it comes to the designing, ilan na yung artists, ilan na yung Now, the team is composed of 8 artists plus ako. Okay. So, So may mga talaga doon lumalabas. Pero ikaw pa rin yung final Yes, na oo. parang masyado malaki tong letter A mo, bawasan mo. Yes, Ikaw pa rin tama, yan. No? oo. Kasi hindi mawawala yun eh. yes, oh. Because yan yung nagpaka-imprint ko sa Yes, music. oo. It's definitely you, di ba? Tama. Interesting. So, ang bilis This is, we're talking about in a span of 20, at least when I first met you, 16, 90, tas na may partida pang 2 years ng... Pandemic. Oo. So ngayon, fast forward tayo, yung first ever bike night ni Maki na Tusok Nights, ginawa Yes, natin sa. oo. That's an impressive place that you have there. Thank you, Zach, for So, having us ka, no? congrats. And maganda rin yung turnout ng gabi natin na yun. Paano naman yung naisip? Kasi parang counterintuitive kasi lahat praning sa pandemic. Ikaw, Yes. banat ka, nagpatayo ka pa di ba? Ako kasi, well, when it comes to yung business, yun nga, I don't have a book theory na pinag-aralan ko or what. Pero lahat sa akin, take risk or go home na lang. So, parang nangyari nga nun, all in. Game tayo. Kasi if not all in, wala din mangyayari, di ba? So, if you hinder yourself from growing, parang inipit mo lang doon sa safe zone. Ako naman lagi labas ako sa safe zone ko. Lalabas ako dito. Yung lagi ko sinasabi, next step, i-avail ko yung next step na either it's a step or a leap. So, yun, sabi ko nga, yung in-interview ako ni Ikatlo, nagkukwentuhan lang kami, biglang nag-i-interview, sabi ko, eto, lintik na leap yung ginawa ko dito kasi if hindi ako mag-succeed dito, wala akong pupuntahan talaga. Talagang sobrang down. Pero, So, yun din. kumbaga, latag. And of course, Ikatlo is the guy behind Zion. Yes. And And he's one of my closest friends when it comes to business kasi tawag nga namin dalawa classmate. kailan pala kayo nagkakilala? 2013. Ganun nakatagal? Oo. So, Oh my God. hindi. Basta late pero sa GoPro days, when he started kasi Zion with a gimbal of GoPro, ako naman gumagawa ako ng t-shirt for GoPro. So sa isang group dyan, may isang group chat kami, tapos doon na kami nagkakilala. Way back pa pala. Way back Si pa. Zion, nakilala ko si Ikatlo kasi because of the Mga gimbals. gimbals. Yeah. Oo. Naka-Hero 4 pa ako. Yes, So oo. talaga yung una Tama. nagkasundo kami Yes. kaagad sa ano. So, now that you are in your 10th year, and I would say you are a good mix of, alam mo, may mga taong swerte. But you are not just that I see naman na ang laking part nan is because diniskartehan mo You were Yes, thinking oo. about it. Sa mga tao na trying to get into business, ano ba maipapayo mo sa kanila in that sense na, I mean, look at you now. I mean, Actually, the first time I contacted you, sobrang hiyang-hiya ako. Sabi, paano ko kaya gagawin ito? Paano ko kaya kakausapin itong sa krusero na ito na napansinin ako or ano? So, yun, siguro, eventually natutunan ko maging makapal lang mukha in a way na kailangan paniwalaan yung produkto mo. Kailangan mo siyang ipagtanggol. Kailangan mo sabihin sa pagpe-presentan mo na, eto ako. So, tiwala. Tapos after nun, yung tiwala. Kasi, yun nga, yung confidence, pag kausap mo siya, kausap mo yung pinagpe-presentan mo, that will bring up yung self-esteem mo na alam ko tong ginagawa ko, kaya maniwala ka sa akin. So it's you're giving advice on presentation, and I must hand it to you. When we first met kasi, I just wanna tell everybody, yung deal namin ni Gian, wala kaming kontrata We never, wala akong tinignan na books or Excel file. Nagkamayan lang kami ni Gian since 2016 and we had this mutual respect. And I completely trust him. Why? It's how he presented himself. So tama yung sinasabi mo. Yes. And I think nagulat ka sa deal ko kasi sabi Yes. ko, ikaw na. Ikaw Sabi na ko, bahala. ikaw na bahala kasi Makina is not into manufacturing. If Yes, you want to oo. use the brand, sige, we'll just talk about the licensing Yes, goods. Yung Ever since, royalties, yun na yes. yun. I don't know if this is what you do with the other vloggers kung sila manumuha. I don't know. Pero Yes. yun ang setup natin. Yes. That's very, very good advice. So, 10 years na tayo next year, Next year. 2023. Oo. Ano ang plano natin? Kasi parang meron ka ng matinding lugar sa Marcos. Ano Yun bang... nga, yun. Hindi, yun. Something for the end users, sa mga sumusuporta. Lahat naman actually pati yung grand opening para sa
sumusuporta. Lalo na siguro yung 10th year. I wouldn't be here for 10 years kung wala doon sa mga sumusuporta. So, Pwede ka mag-promo ng ganun The Yun earliest nga, imprint customs from the first year, happy 10th year anniversary. Tapos Yes, giving you, that's interesting. Show proof of your first imprint. item or ano. Yung first gen mo makina, tinatago ko Yun talaga nga, and I still have sabi that. ko nga, napadala ko yung reject kay Zach, yung gubit na yun. Napaganda ka ako kasi pag nakabukas yung jacket niya, kitang-kita ako. I always use that. Minsan, hindi na nga manufactured, hindi na ginagawa yung Hindi design. na. I still So, use that. yun yung sabi ko nga, ganon dumaan sa prototyping, even yung prototype na nagkamali ako na ipadala ko sa'yo, dapat hindi na ipadala. Pero, I can take it back Hindi ko pwede, Zach, padala mo ulit sa akin, akin na yan, ganyan. So, tapos nagamit na and everything. So, parang, lesson learned. Dapat check muna talaga kung ano yung napadala. Mga learnings. Yes. Well, anyway, again, this is another side of you na shinare mo sa akin. Maraming salamat. And one of the sticks dito sa Kobe Talks is, of course, we all know you're a rider. You're a great rider. You are a fixture in the community na. Ang last question ko, maaasahan ba natin, naalala mo nun, sinuot ko sa Malaysia yung Yes, isang taga-Chile. Yes. Rider siya sa Dakar. Yes. Tuwa sa jersey na yan. Ginaya na nga nila At least yung design. Sabi ko, itsura ng imprint. Mag-export ka na ba? Hopefully, yan yung next project. Okay. Kapag-export. Even like, for example, yung last event kay Jarvis, I made the event shirts kasi for Jarvis. Okay. Ngayon, when I arrived nung lessons, nung training session with Jarvis, I made my own jersey. Nagpaalam naman ako kala Joseph na FJ Moto kung pwede akong gumawa ng sarili for my ganyan. And of course, binigyan ko si Jarvis. So, pinapirma ko yung akin. Sabi ko, I was the one who made the event shirts for this one. And then, nag-inquire siya kung pwede. Sabi ko, uy, Ayan na. si Jarvis mismo yung kausap ko na. Hopefully, the doors open sa exportation natin ng imprint custom jersey. And yun, madami naman tayo mga Pinoy friends na nasa ibang bansa. Doon na sila nagsistay na naghahanap talaga ng ano. And yun, may mga clients din naman tayo na mga Pinoy na nasa Amerika, talagang dito nila gusto una, mas mura daw compared sa ibang bansa. Oo, ibang Tapos, yun, parang support Pinoy din yung gusto nila. So, yun, minsan tinataon nila pag uuwi sila, doon nila isasabay sa pag-order nun. So, Wow. Anyway, I am excited for the 10th year. We are all looking forward to that. And again, maraming salamat for your time with us, Jim. Thank you din. Thank like you, what Zach. I said, And thank you're you, Kobe Talks, for having me here. It's a pleasure to be here. you are a true inspiration. Keep up the Thank good you. work. Thank you, Zach. So ayan po ang ating episode 4 ng Kobe Talks. Subaybayan po natin ang episode 5 kasi hindi ko pa alam ang ating next guest.